po yung mga sinabi po, no? Opo, ako po ay president po sa ating church ng Young Couples Ministry po. At natutuwa ako kasi meron pong mga parang batang nanay dito. Ganun-ganun din po ako. Mukha lang pong bata nandito, pero naniniwala po ako ang Lord kaya niyang mangusap kahit kanino. Amen po? Amen. So it doesn't matter kung mas bata yung nakatayo ngayon sa harapan mo kasi ang Lord kaya niyang mangusap kahit kanino. Amen po? Naniniwala po kayo doon? Amen. Amen po. Meron po akong isang request. Pwede po ba this moment po, pwede po ba huwag muna natin pansinin yung katabi natin, huwag muna tayo magsa-cellphone. Kaya po natin yun? Parang instead. Kaya wag muna tayo magsa-cellphone, focus muna tayo ngayon sa Word of God kasi po napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Amen. Pasahin po natin ang ating word po sa John chapter 4 verses 1 to 30. Medyo mahaba po pero maganda po itong kwento na to. Sabi dito, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. So yung mga Pariseo po dito is yung mga religious leaders po na galit kay Jesus. So nalaman ni Jesus, ang ginawa niya, lumayo muna sila, pumunta muna sila ng Galilea. Amen. So next po, kailangan tumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak ni si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon, halos katanghalian noon. Next verse. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Alam niyo po, itong Samaritang woman na ito, base po doon sa mga documentary po na nabasa ko, kalahating milya po ang layo ng Jacob's Well mula doon sa village. Pero dinadayo niya po yun. Kasi po, sobrang precious sa kanya ng well na yun kasi yun yung nagpapatit ng kuhaw niya physically. So, sobrang precious po ng well na yun sa kanya. At doon niya nga namin si Jesus na humingi sa kanya ng tubig. Sabi dito, sinabi ng babae sa kanya, sinabi ng Samaritan woman kay Jesus, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Alam niyo po kasi that time, ang Samaritan po at ang mga Hudyo ay magkaibang lahi po sila. And they hate each other. Yung mga Hudyo po, ayaw nila sa mga Samaritans kasi ang tingin nila sa mga Samaritans ay mga makasalanan. So that time, hindi po sa nakikihalubilo talaga ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya nagtaka yung Samaritana, bakit humihingi sa kanya ng tubig si Jesus? Sabi dito, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit pa ba kayo sa kanya? So nagtataka yung Samaritana, no? Kasi siguro nakilala niya si Jesus because of the accent or yung paano siya manamit na nakilala niya isa itong Hudyo. So nagtataka siya na kinakausap siya ng isang Hudyo. So ngayon nagtataka siya kasi si Jesus wala naman siyang dalang kahit anong pansalok. At isa pa sabi doon, malalim yung balon. So sabi dito sa Matthew 6, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po, amen? Meron ba nun? Meron bang tubig na kapag ininom natin, hindi na tayo mauuhaw kailanman? Parang wala, no? So na-amaze yung Samaritan woman. Sabi niya, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauuhaw. Hindi po man ito pa upang sumalot muli. Sabi ni Jesus, umuwi ka at isama mo dito ang iyong asawa. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa. Sapagkat 5 ang iyong naging asawa at ang pinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo.
So siguro, nung narinig ko sa Samaritan woman doon, nagulat siya kasi dati hindi niya pakilala na si Jesus yung kausap niya. Okay? Hindi niya pakilala. So siguro, nagulat siya, bakit alam ng taong mo ang love story ko? Amen? Sabi nito, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyo, mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa totohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So in essence, sinasabi dito na yung Samaritan woman ay may faith naman. May faith naman siya. Kasi alam niya nga na may Mesiyas eh. Alam niya na darating si Kristo. Alam niya na darating si Kristo. At alam niya na pag dumating si Kristo yung magdadala ng magandang balita. Amen? So sabi dito, sabi ni Jesus, ako kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Amen? And then next verse, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Verse 28, sabi dito, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya si Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Amen. Nagbala po ang salita ng ating Panginoon. Pwede na po tayo umuwi. Nag-joke lang po. Sige po, bago po tayo tuliyang magsimula, manalangin po muna tayo. Let's bow our heads. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Thank you, Lord, that we are all gathered here to know you more, to know more about your words, Panginoon. We want to invite you in this place, Lord. Let the Holy Spirit fill this place, Lord. We are asking for guidance, Panginoon. We pray na ikaw ang maging sentro ng aming mensahe ngayon, Panginoon. And we pray, Lord, na tanggalin mo lahat ng distractions, Panginoon, para hindi kami makapakinig sa iyo, Lord. Let this moment be a blessing, Panginoon. This message be a blessing to everyone, Panginoon. Speak to us, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay po, punta po tayo. Alam niyo po itong John, ang nagsulat po nito is isa po sa mga disciple ni Jesus, which is si John. Of course, si John po. And alam niyo po, dito po sa John na ito, makikita lang yung kwento ng Samaritan woman. Dito lang po sa Bible, dito lang po sa Book of John siya mababasa. And it is the longest conversation ever recorded po na may kausap si Jesus. Ito po yun. Kaya pang haba po ng binasa natin, 1 to 30. Ito po yung recorded na longest conversation na meron si Jesus sa Bible. Okay? So sabi, nung tinanong ko si Sister Sharon, ano po ba yung magiging theme ng message natin ngayon? Sabi na po, ang request daw po is how to strengthen our faith amidst of current crisis. Sige po. How to strengthen faith amidst of current crisis. Amen? And alam niyo po, paano nga ba na ang pananampalataya natin ay mapagtibay sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Amen? At kung meron man tayong gustong marinig na message, is yung ganitong klaseng mga mensahe. Amen? Para maging guide natin sa araw-araw. Amen po ba? Amen. So kung meron tayong gustong makikipagpakinggan, ito po yun. And nung nalaman ko yung team, I pray to God, Lord, what do you want me to share? Lord, ano yung gusto mong mensahe yung ipahayag ko? Yung message mo, Lord, hindi yung message ko. And you know what? God revealed to me, ito pong John 4, 1 to 30. Ito po yung binasa natin kanina. Maybe some of you will ask, Ate Cecil, asan dyan yung crisis? Asan dyan yung crisis? Parang wala naman akong nakita crisis dun sa binasa natin. Amen po? Asan ang pagsubok dyan? Because usually, when we think about crisis, ang iniisip natin is disaster, calamity, sickness, destruction,
anything na worse. Amen? Pero alam niyo po ba, na meron tayong tinatawag na sin crisis. S-I-N. Sin crisis. Okay? And ito po yung constant battle na meron po tayo dito sa mundo. Agree? Amen po? Itong sin crisis po na naging dahilan ng mga sufferings na meron tayo. Sin crisis po na di lang nararanasan ng mga nakakakilala sa Panginoon, kundi pati po ng mga hindi lang nararanasan ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon, kundi pati po tayo na nakakakilala na sa Panginoon. Nararanasan pa din natin yung sin crisis. Amen? Sino po dito hindi nagkakasala? Ako lang po yung, sino po dito ang nagkakasala? Taas kamay. Amen. Nakala ko pala eh. Lahat po tayo nagkakasala pa din. Amen? So, meron tayong sin crisis. Amen? Alam niyo po, ang kasalanan ay tinuturing na crisis dito sa mundo. Dahil po, ito po yung nagpapahina ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ito rin po yung nagpapahirap at nagpapalayo sa ating Panginoon. Agree? Amen po? At kung tutusin, dapat malaya na tayo dito kasi tinubos na tayo ng Lord eh. Amen? Sa mga kasalanan natin eh. Nakalaya na tayo eh. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Amen? Kasi po, kahit na makasalanan tayo, intentional pa rin na tayo minimit. Amen? Intentional na tayo pinapatawag. Amen po? Pwede mo palakpakan natin ng Lord doon. Ang Diyos namin may mapagpatawad at mawain. Amen? Sabi ko kanina, intentional tayong pinupuntahan, sinisig, or pinapatawad ng ating Panginoon. Bakit intentional? Tignan niyo po itong yung next po. Yung map na ito. Sabi po sa verse 4, kailangan dumaan siya sa Samaria. Kailangan niya dumaan sa Samaria. Ito po kasi, dapat lang po ako. Nandito po sila Jesus nung nagbabautismo sila. Kasama yung mga alagad niya. So, nalaman ng mga Pariseo, right? Kanina sa kwento, nalaman ng mga Pariseo na sila Jesus, marami silang nahihikayat at nababautismo. So, ang ginawa ni Jesus, umiwas muna sila. Kailangan nilang pumunta sa Galilee. Galilea po. Amen? Pero, bago makapunta ng Galilea, anong dadaanan niya? Samaria. Very good, students. Pero, pumuntahan niya ay Samaria. Kailangan niyang daanan ng Samaria. Bakit intentional? Bakit intentional? Kasi po, Hudyo po si Jesus, right? At ang mga Hudyo, hindi po sila nakikihalubilo sa mga Samaritano. Amen po. Ang mga Hudyo po, willing silang dumaan dito pa sa Jordan River para hindi po makahalubilo sa mga Samaria. Pero ibahin po natin ang ating Panginoon. Hudyo ang Panginoon, pero dumaan pa rin po siya sa Samaria. Intentional. Amen? Intentional niyang sinig yung Samaritan woman. Amen? And alam niyo po, naniniwala ako na ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung sitwasyon natin ngayon, nahihirapan tayo, alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na ngayong araw po, sasadyain kayo ng Panginoon. Amen? Na ngayong araw na ito, katatagpuin kayo ng Panginoon. Pwede mo bang sabihin niya sa katabi niyo, katatagpuin ka ng Lord? Amen? Sa kabila naman po, katatagpuin ka ni Lord. Amen? Yung mukha akong naniniwala naman, katatagpuin tayo ng Lord. Amen po, ngayong araw na ito, ihilip tayo ng Panginoon. Amen. So ngayon po ang ating team, kanina diba, how to strengthen our faith amidst of current crisis, medyo mahaba po. Ito po yung team natin, strengthening or strolling. When you say strengthening po, ibig sabihin po niyan ay palakasin or pagtibayin. Amen? And when you say strolling, ibig sabihin po noon, mamasyal, mag-relax, mag-wander, or mag-move, pero wala ka pang patutunguhan. Ayun po yung ibig sabihin ng strolling. Happy dito? Anong ginagawa natin sa faith na meron tayo? Tuwing meron tayong nararanasan crisis, anong ginagawa natin sa faith na meron tayo? Pinapagtibay ba natin to? Or wala lang, chillax lang tayo, parang wala lang. Parang nag-i-stroll lang tayo, yung parang walang patutunguhan. So that is our theme for today, strengthening or strolling. Punta po tayo sa ating main points number 1 na makikita po sa verse 30. Sabi po dyan, Ginoo, bigyan ninyo ako ng tubig na iyan. Amen? Ang ating pong main points number 1 ay, bakit po? Possess. When you say possess, hindi po ito yung yung napopossess yung natawag dito, sinasabihan, hindi po yun. When you say possess, meaning to own. To own, to have. Amen? Para magkaroon. Para po taglayin. Yun po yung possess. Amen? Kasi sabi niya, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan. Gusto niyang ma-possess yung water, yung living water. Amen?
Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, ito ko lang ng konti, umupo siya sa balon at nung dumating ang babaeng Samaritana ay humingi siya ng tubig. Sabi niya, maaari bang makinom? At siguro nga, kagaya na sabi ko kanina, dahil sa accent or kung paano manamit si Jesus, nagtaka siya. Siguro nga, tumingin-tingin pa siya sa paligid niya kung siya pa talaga yung kinakausap ni Jesus eh. Sabi niya, teka, ikaw ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritana. Hindi mo ba nakikita na ako ay isang Samaritana? Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? At wala ka man lang pansalo. Paano ko bibigyan ng tubig na sinasabi mo? Ang sabi ng Lord, sa verse 13, sabi niya, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magbibigbatis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano sabi? Nalaman ng Samaritana yung living water na ino-offer ni Jesus. Sabi ng Samaritan, sige Ginoo, gusto ko yan. Gusto ko ng tubig na yan. Para hindi ko na kailangan pumunta pa dito tuwing tanghali at matigib ng tubig. Amen. Kanina, binasa natin, di ba, na tuwing tanghali pumupunta yung Samaritan woman sa well. Amen po? Tuwing tanghaling tapat. Pero alam niyo po ba, that time, hindi po yan yung oras ng pag-ibig ng tubig, that time. Pero, dahil kilala siya sa lugar nila, na isang Samaritana, isang makasalanan, kilala siya doon ng mga chismosa, ng mga marites na gano'n, ang ginagawa niya, siya na lang yung nag-a-adjust. Siya na lang, ang ginagawa niya, tanghaling tapat na lang siya mag-igil para walang mga tao. Amen? Para wala siyang marinig na chismis tungkol sa kanya. Amen po? And alam niyo that time, imagine niyo, wala pang sunscreen ng panahon na yan. Amen? Wala pang SPF that time. And alam niyo po, nasa disyerto po sila. And apakainit po nun. Right? Apakainit po nun. At talagang sunog. Amen? Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo, kayo mag-ibo yan. Kayo mag-ibo. Amen? Pero, pinipiling niya na mag-igib ng ganong oras para umiwas sa kahihilan. Amen? At alam niyo po, sa mga oras at sa lugar na kung saan pumupunta siya, doon po siya kinatagpo ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang maganda sa Panginoon, the more na nagtatago ka, the more na isisik ka ng Panginoon. Amen? The more na tumatanggi ka sa mga invite, the more nakakausapin ka ng Panginoon. Amen? The more na hindi ka nagsisimba, the more na mumulitin ka. Amen po? Sino po dito yung mga tinutukan para umaten? Amen? Sino po dito yung mga tinakot para umaten ka? Ay! May tumaas ko ng kamay na si sister. Tinakot ka ba, sister? Amen. Pero alam mo, sister, gusto kong sabihin sa'yo ngayon na hindi aksidente na nandito. Amen? Kasi mapapakinggan mo yung mensahe ng Panginoon na para sa atin lahat. Amen po? Okay, wait. Nawala ako. Alam niyo po, sabi nito, na-realize ko nung ginagawa ko ng message. God is ready to reveal Himself to those who are ready. Handa ang Panginoon, i-reveal ang sarili niya dun sa mga taong handa rin siyang pakinggan. Amen? At totoo po yan. Sabi po dito, the Samaritan woman wants to possess that water. Natanggapin yung tubig na ino-offer ni Jesus. Na nung inaakala niya kasi literal na tubig yun eh. Kaya, sige po, gusto ko yan. Pero ang ibig sabihin talaga ni Jesus dito, the living water is spiritual. Ibig sabihin po, spiritual fulfillment. Amen? Sabi po dito, pakilit nga ba isa pa? Sabi dito, her journey from seeking temporary satisfaction to finding eternal fulfillment reminds us that true satisfaction comes from relationship with God. It teaches us to recognize our spiritual thirst and seek the deep satisfaction that can only be found in Jesus. Amen. Gusto mong makalaya? Gusto mong maging makalaya sa napakagulong mundo? Then accept Jesus in your life. Amen? Gusto mong mawala sa krisis ng buhay mo? Then accept Jesus in your life. Amen po. And you will never be thirsty. Totoo po yan. Alam niyo po, pag nauuhaw tayo, ang tendency is that we feel our thirstiness. Kukuha tayo ng tubig. Kukuha tayo ng soft drinks. Kukuha tayo ng milk tea. Amen po. Amen po ba? Kapag this Samaritan woman, to quench her thirst, para mawala yung uhaw niya, ang ginagawa na pumupunta siya sa balon, sa well, dala niya yung kanyang pansalo, at doon po siya kumukuha ng tubig. Amen? Amen. Amen. Very good. And, alam niyo po, thirst is not the problem. It's there. Ang thirst, ang uhaw, andyan siya. Mauuhaw at mauuhaw tayo. But,
where we go when we are thirsty is the problem. Hindi masamang mauhaw, kasi normal yon. Pero ang problema, saan ka pumupunta kapag nauuhaw ka? Amen? Saan ka pumupunta kapag nauuhaw ka? Alam niyo po, for instance po, kapag uhaw tayo sa attention, saan tayo pumupunta? Okay. Social media. Amen? Pag uhaw tayo sa attention, pumupunta tayo sa, pwede naman po sa friends. And the rest of us, karamihan po sa atin ay sa social media. Facebook, TikTok, Instagram, kung meron na po kayong Instagram. Amen? At alam niyo po, karamihan po sa mga nanay ngayon ay pinasok na ang pag-reels. Amen? May nag-reels po ba dito? Ayaw namin against pag-reels po, baka magalit sa akin ito yung mga followers ni Lolo Meta. Pero alam niyo po, followers and number of viewers will not satisfy you. It will satisfy you for a while, but after some time, you will be thirsty again. You want more and more attention. Amen? And that is not the living water, kapatid. Ang atensyon na nakukuha natin sa social media will not satisfy our dehydration. The dehydration within us. Kagaya ng Samaritan woman na ito, di ba? Tinanggap na lang niya kung anong tingin sa kanya ng baba, ng mga tao ng mga marites, ng mga chismosa. Tinanggap niya na lang yun Siya lang nga lang yung nag-a-adjust Di ba? Tanghaling tapat na nga lang siya nalilip ng tubig kasi ayaw niya nakahihiyan. Kasi sa kanya, o sige, Samaritana lang ako, o sige, makasalanan na ako. Tinanggap na lang niya yung tingin sa kanya ng mga tao. And we can all relate to that. Bakit? Kasi tayo po, para tayong Samaritan woman na ito na ang identity natin nakabase na lang sa likers natin sa Facebook. Na yung identity natin, binabase na lang natin sa mga views ng mga videos na ina-upload natin. Amen? Nakapag tingin natin yung post natin, hindi naka 100 likes, hindi tayo maganda. Pero kapag naka 100 likes, maganda tayo. Alam niyo po, hindi po totoo yan. Hindi po ganyan dapat ang tingin natin sa sarili natin. Alam niyo po, kaya nauso ang filter. Alam niyo ba't nauso ang filter? Kasi gusto natin, lahat tanggap tayo. Gusto natin, lahat, gusto tayo, hinalike tayo. Gusto natin lahat, pinupusuan tayo. Amen po? Tama po ba ako? Pag nag-post mo kayo, syempre gusto niyo, di ba, ilalike din? Or i-heart. Amen? Pero alam niyo po, huwag niyo pong ibasa yung identity niyo sa dami ng likers niyo sa Facebook. Sa dami ng followers niyo. Amen? Kasi alam niyo po, ang Lord po, ang identity natin ay nasa Christ. Nasa Panginoon. Amen? You look good and you don't need 100 likes to feel good about yourself. Amen? You are fearfully and wonderfully made. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Oo naman. Amen naman. Maganda ka. Amen. Amen po. Parang gusto niyo po yung maganda ka. Yeah? You have to embrace your uniqueness. You have to embrace your imperfection. Wala namang pong perfecto sa mundo ito. Amen po? Huwag niyo pong ibase yung pagpapahalaga niyo sa sarili niyo base sa mga nakapaligid sa inyo. You are fearfully and wonderfully made. Amen? Huwag niyo ibase yung victory niyo sa mga nakapaligid sa inyo. You have to be secure in who you are. Because if you are secure in who you are, alam niyo kung saan kayo lalapit. At sa Lord kayo pupunta. Amen? Kasi naniniwala kayo, you have that confidence in Christ na siya yung magsusustain sa'yo. Amen? Na siya yung mag-fulfill sa'yo. Amen po, palakpakan po natin ang Lord. Amen, masabi ko na yung seryoso dyan. Di ba po nung una, si Jesus po yung nanghingi ng tubig, right? Si Jesus, di ba? Nung in-offer naman ni Jesus yung living water, nag-switch. Amen? Ang nanghihingi na ng water ay yung Samaritan woman na. Gusto niya na yung living water. She wants to possess that living water. Amen? Alam niyo po, humingi ang Panginoon ng tubig sa babae nito, hindi para hinan siya, kundi para bigyan siya. Hindi para hinan siya, kundi para tumanggap ng Samaritan woman. Alam niyo po ngayong gabi, ngayong umaga pa lang pala, ngayong umaga pong itong ating Panginoon, sa kanya, di ba kanina, meron pong pinapabitawan sa kanya eh. Kasi di ba may hinihingi ang Panginoon, ibig sabihin may ibibigay siya. Ibig sabihin, meron siyang pinabibitawan dun sa babae, sa Samaritan woman. Kasi sobrang precious sa Samaritan woman eh. Yung rope, yung bucket at yung well na yun, yung tubig na yun, sobrang precious nun sa kanya. Ang gusto ng Lord, bitawan mo yan.
para ibigay ko talaga sa'yo kung ano yung kailangan mo. Ayun ang gusto ng Panginoon. And alam niyo po, this morning, gusto mong mapatid ang uhaw mo, gusto mong mapuno, gusto mong magkaroon, ibigay mo sa Panginoon. Release it to God. Amen? Kasi yung totoong magpapatid sa uhaw mo, ibibigay ng Panginoon. Minsan alam niyo po, listen, kaya po minsan hindi mapatid ng Panginoon yung uhaw natin kasi meron pong nakalagay. May nakalagay eh. I-release mo sa Panginoon para mapalitan ng Panginoon ang totoong kailangan mo. Amen po. Sabi dito, God is asking something for us today. Maybe, ang pinabibitawan sa atin ng Panginoon, maybe our time, our effort, our focus. May pinabibitawan ng Panginoon sa'yo. Maybe our sin, S-I-N, kasalanan. Maybe our unforgiveness, hindi pagpapatawad. Maybe our bad habit. Because He wants us to give something that is better than what we have. He wants us to possess something that is better than what we have. Amen? If you want na mapatid yung uhaw mo, kapatid, release it to God and then accept yung living water na ino-offer ng ating Panginoon. Alam niyo po, kaya po tayo dry, kaya po ayaw natin i-release sa ating Panginoon. Ayaw natin i-release yung mga bagay na meron tayo. Amen po? Because we thought na itong mga bagay na ito yung mag-suffice ng thirstiness na meron tayo. Pero alam niyo po, minsan iniisip din natin na ito yung mga bagay na magpapakumpleto sa atin. Amen? At makakatulong sa atin sa mga sitwasyon o sa mga krisis na meron tayo. Pero alam niyo po, hindi po. Only God can sustain you. Pwede sabihin lang sa katabi mo, ang Diyos ang magpupuno sa iyo. Ang Diyos ang magpupuno sa iyo. Amen? Amen po, palakpakan po natin ng Lord. Sa po. I realize po habang ginagawa ko to, na yung Samaritan woman, napagod na siya eh. Really, napagod na siya eh. Na parang, nung narinig niya yung ino-offer ng Lord, yung paghingi niya kay Jesus, is like saying, pagod na ako. Amen? Pagod na ako, gusto ko na ng tubig na yan. Kasi ayoko nang mahirapan. Yung pag-accept niya ng living water, is like saying, pagod na ako. Gusto ko ng tubig na yan kasi ayoko nang mapag-usapan. Ayoko nang magpabalik-balik. If that is the only thing na magiging dahilan para hindi na ako mahirapan, then I want that. I want that water. Amen? Kagaya po ng Samaritan woman na ito, maybe some of us. Maybe some of us will say, pagod na ako, Lord. Amen? Maybe some of us will say, pagod na ako, Lord, sa pag-stroll. Pagod na ako, Lord, sa nangyayari sa buhay ko. Na, Lord, pagod na akong lumaban. Lord, pagod na akong mag-adjust. Pagod na akong magantay. Pagod na akong mag-compare, Lord. Amen? At, alam niyo po, pwede natin sabihin, Lord, pagod na akong umintindi. Amen? Just like the Samaritan woman. The Lord is asking you today, are you willing to accept the living water? Amen. Amen. Sa pumalakas ng amen, kung ready kong i-accept yung living water. 1, 2, 3. Amen. Amen po. Ready po tayong i-accept ang living water na yan because it will complete us. Amen po? Maybe some of you will say, Ate Cecil, Christian na ako. Ate Cecil, bakit parang ang tagal ko naman ng Kristiyano, pero nauuhaw pa rin ako at nauuhaw pa ako. Ito po. Some of you will say, Ate Cecil, matagal na akong Kristiyano, pero nauuhaw pa rin ako. Kristiyano na ako, pero feeling ko talunan pa rin ako. Ate Cecil, Kristiyano na ako, pero feeling ko kulang pa din ako. Feeling ko, naiiwan pa din ako. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo na baka nabibisit ka. Amen. Baka kaya ka nandito ay dahil sinabi lang ng leader mo. Baka kaya ka lang nandito ay dahil sinabi lang ng kamag-anak mo. Baka kaya ka lang nandito kasi nandito yung kaibigan mo. Pero hindi naman talaga si Jesus yung tinanggap mo. Amen. Kaya tayo nauuhaw kasi hindi naman si Lord talaga yung tinanggap natin. Amen.
Pero alam mo kapatid, if we really accept Jesus and follow Him, we can rest in the promise that the trouble of this world are temporary. We can endure them with the power of the Holy Spirit. Totoo po yan. And we have eternal hope in Christ. Let us possess that living water. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Punta po tayo sa aming main points number 2 again. Si Jesus, kinukonsider siyang rabbi o guro. At ang mga rabbi po in culture, hindi po sila agad-agad hindi po sila maaaring makipag-usap agad-agad sa kababaihan. So, strike 2. At yung strike din po, isa po siya pakasalanan. Amen. Lahat ng rason na pwedeng sabihin mo na hindi siya karapat dapat puntahan ni Jesus. Hindi siya deserve na puntahan ni Jesus. Amen? Na hindi siya deserve na manotice ni Jesus. Pero alam niyo po, that's the grace of God. Amen? Na no one is so lost that the Lord cannot be found. Totoo po yan. Intentional po ang Lord in saving you. Pinagbayaran niya lahat sa cross of Calvary. Amen? Kahit sino ka pa, kahit ano pa yung naging kasalanan mo, tanggap ka ng Panginoon. Amen? Ang mga tao, alam mo po, ako din dati ganito ako, guilty ako dito, na minsan, nahiya tayong lumapit sa Panginoon kasi iniisip natin na hindi tayo kayang patawarin ng Panginoon sa nagawa natin. Pero alam niyo po, hindi yan totoo. Kasi sobrang lawak ng pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Hindi natin maaabot yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya, kahit ano pa yung naging sin mo, lumapit ka sa Panginoon, confess to God, kasi kaya mong patawarin ng ating Panginoon. Ang mahirap minsan patawarin yung sarili natin eh. Lord, amen? Pero ang Lord, kaya niya tayong patawarin, kahit ano pa yung kasalanan na nagawa natin. Amen? No one is too sinful to be saved. Not to be saved. Amen? Alam mo, sabi, naiyak ako dito, meron akong narinig na isang picture, sabi niya, kahit nag-iisa ka lang sa mundo, kahit ikaw lang yung tao sa mundo, bababa at bababa ang Panginoon para iligtas ka. Amen? That's how precious you are to God. Kahit mag-isa ka lang, bababa siya para iligtas ka niya, para hindi ka maimpyerno. Amen? Pwede natin palakpakan ng Lord doon. Napakabuti ng Lord. That's how precious you are to God. Amen. Now, grabe yung conversation nila, no? Amen? Yung para i-expose ng Lord sa'yo lahat ng kasalanan mo, it's like a verbal slap in your face. Amen? Parang sinampal. Kasi sinabi sa kanya, di ba? Wala. Sabi sa kanya, di ba? Dalhin mo ang iyong asawa, sabi niya, wala akong asawa. At pinagkit ni Lord, sabi niya, totoo nga, wala kang asawa kasi naman ang asawa mo at kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. Amen? Sinasabi ng Lord, ina-expose ng Lord yung love story niya. At kasabay nun, ina-expose ng Lord yung mga kasalanan niya. Amen? Sabi dito, bakit po? Without conviction of sin, there can be no conversion. Umamin siya eh. Umamin siya na wala siyang asawa eh. Na yung asawa niya, yung pinakasawa niya ngayon na hindi niya asawa. Kung walang pag-amin, walang pagbabago. Kung walang pag-amin, wala pong pagkakala. Amen. Alam niyo po, ang kailangan lang, just be honest to God. Ang kailangan lang, confess to Him. Kamusta ka talaga? Kamusta ang lagay mo talaga? Amen. Alam niyo po tayo mga Kristiyano, pretentious po tayo. Para tayo mga taga-star magic. Na parang, okay tayo lagi. Lagi lang tayo okay. Lagi lang tayo masaya. That God is good all the time. Pero hindi yan totoo. Amen? Kasi minsan, nagdudurgun din yung puso natin. Amen? Minsan nasasaktan din tayo. Pero ano tayo eh? Ako rin po ganyan eh. Pretentious. Na mabuti naman talaga ang Panginoon. Pero yung palagi kang masaya. Ganun po kasi tayo. Pero alam nyo, para i-meet ng Lord yung kailangan natin, kailangan din natin maging open sa Kanya. Kamusta ka talaga? Ano talaga ang lagay mo? Amen? Sabi dito, no one can be saved without facing his sinful past. Pag naging honest tayo sa Panginoon at tinanggap natin na tayo ay makasalanan at tayo ay magsisi, nobody, sabi diyan, basahin natin ha. Next page na po. Nobody will ever come to Jesus for salvation until they first awaken to their own personal need. Until the sinners know he is lost, he will never desire to be found. Amen. Conviction is important. Without it, nobody can ever be saved. Dapat po talagang may conviction tayo. Dapat we confess it to God. And when we confess it to the Lord, He will forgive us. For sure po yan, 101%. Papatawarin po tayo ng ating Panginoon.
at mas lalago po yung pagkilala natin sa Panginoon. The more na may strengthen yung faith natin, mag-i-start po yun sa pag-confess natin sa ating Panginoon. Amen po. May tanong po ako, tingin niyo po kaya mahal ni Jesus yung Samaritan woman? Amen. Lahat naman po, amen. Amen. Yes. Mahal po ni Jesus. He does. He loved this Samaritan woman. He knows the truth and still offers eternal life. Grabe yung grace ng Lord. Amen. Alam niyo po tayo, di ba? Sa asawa natin, masasabi natin na mahal tayo ng asawa natin. Kapag lahat ng past natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mali natin, tanggap na. Amen? At tayo rin bilang magulang, mahal natin ang anak natin na kahit anong gawin nila, kahit makasakit yun sa atin, tanggap natin sila. Amen? Higit ang Panginoon. Amen? Higit ang Lord. Walang pakialam ang Panginoon sa past mo. Amen? Walang, whatever it is, He died on the cross for you. Amen? Tinapos ng Lord lahat sa krus ng Kalbaryo at never kang ipinahiya ng Panginoon. Pero alam mo, hindi ka matutulungan ng Panginoon kapag hindi ka naging honest sa Kanya. Amen? Kapag hindi ka naging honest sa Kanya, kapag hindi ka nag-confess sa Kanya, hindi ka niya matutulungan. Kailangan mong mag-confess sa Lord, kailangan mong maging honest sa Kanya para matulungan ka na. Pwede mo bang sabihin sa likod mo, confess to God. Sa likod, confess to God. Amen. Amen. Let's confess to God. Alam niyo po, habang ginagawa ko to, gusto ko pong mag-share ng testimony ko, ng buhay ko. Alam niyo po, para po akong ganito dati, Samaritan woman. I was once like this Samaritan woman, na dati, ako din po ay I had a miserable life po. And, dahil, isa po akong makasalanan. Amen. Para po akong itong Samaritan woman na ito. Alam niyo po, I was only 17 years old po nung nabuntis ako. 17 years old. Amen. And, pero bago yan, gusto mo na ipakilala yung asawa ko dito. Nandito po sa kaliwa, si Brother Medo po. Kaya kasama ko po siya ngayon to support niyo po sa pag-mention po to share the word of God. Gusto ko po i-share yung testimony namin dalawa. Nung mag-jowa pa lang po kami ni Brother Melo, ang totoo po is that we practice premarital sex. Sex outside marriage. Amen? At after ko po, after namin makatapos ng high school, nabuntis po ako at 17 years old. Bata. Amen? And, that time po, pinili ko po na umalis dun sa lugar namin kasi bakit na taon ako eh. Talagang famous in negative things. Kasi nga, ang bata, 17 years old, hindi ko naman sila masisisa, di ba? Na, ang sinasabi nila na sayang, sinasabi nila na ang bata, makasalanan, pasaway, sinasabi nila na walang patutunguhan ng buhay. And alam niyo po, naniwala po ako doon. Na ganun ako. Kasi yun yung sinasabi ng tao sa akin. And, feeling ko, dahil ganun yung sinasabi nila, yun talaga ako. Na isa akong pasaway, makasalanan. At that time po, pakiramdam ko ang gulo-gulo ng buhay. Pakiramdam ko po, people are judging me. People are saying bad things about me. At pagka sinishare mo po kasi yung goodness ng Panginoon, talaga po nakakaya. And, hindi ready ako. People are saying bad things about me. And that time po, pakiramdam ko, ang gulo-gulo ng buhay, ang hirap-hirap ng buhay, yung parang kasuko-suko na yung buhay. 17 years old. Imagine nyo po, 17 years old, may hawak na baby. Amen? And yung turning point po ng buhay ko, na talagang hindi ko makakalimutan is that isang araw, I was browsing sa Facebook feeds ko. Mag-Facebook ako. Buhat yung baby ko. Nakita ko yung mga kasabayan ko nung high school. Nakagraduate na sila ng college. Nakasuot na sila ng black toga. Tapos hawak nila yung certificate nila. And then ako, ang hawak ko, baby. Ano po, sobrang naiyak ako. And then tinanong ko ang Lord kung totoo ba siya. Tinanong ko ang Lord kung totoo ka. Tulungan mo ako, makabangon. Tulungan mo ako makaalis
kung nasa na ngayon. Kasi that time, naiingit ako sa mga kasabayan ko kasi nakatapos na sila, samantalang ako, parang paliwala yung buhay. Amen. Nadala niyo po, until one day, I asked the Lord, nakatulungan niya ako until one day, yung kapitbahay po namin. Kaya alam niyo, huwag kayong magagalit sa mga kapitbahay na nakinukulit kayo. Alam niyo po, one day, na-invite ako ng kapitbahay namin sa isang Bible stand. And doon ko nagsimula yung journey ko kasama ang Panginoon. Actually, kasama ko naman talaga ang Lord. It's just that, hindi ko siya sobrang kilala. At hindi ko alam na yung, hindi ko siya ganun kakilala. And doon po sa Bible study, nakilala ko ang Panginoon. And I confess, nalaman ko yung pag-ibig ng Panginoon para sa akin. I confess to God, kaya po hinanay ko yung testimony ko po dito. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko kasalanan. Kasi kasalanan po ang makipagtalit ng hindi ka kasal. Amen? And pasinabi po sa mga hindi kasal ha, pero ito po ang totoo. And I confess to God, inamin ko yung mga kasalanan ko at tinanggap ko siya sa buhay ko bilang Diyos at tagapagligtas. At alam niyo po, sa bawat araw na nasa church ko, ang saya-saya. Parang kumpleto. Nararamdaman niyo po yan pag nasa church kayo. Amen? Parang ang saya, parang ang gaan. Amen po? Until one day po, naisama ko na rin po yung asawa ko sa church. Na-invite ko sila sa church. Alam ko, meron dito na hindi mo pa kasama ang asawa mo ngayon sa church, pero huwag kang susuko. Huwag mong hahayangin hindi siya maniligtas. Huwag mo hayangin ikaw lang ang ligtas. Amen? Huwag kang susukong mag-pray. Umabot pa niya ng 20 years. Pray and pray and pray hanggang madala niyo po ang asawa niyo sa church. At nadala ko po ang asawa ko sa church. At pinausap po kami ng pastor namin, si Pastor Perlo. Pinausap niya po kami na magpakasal kami. And alam niyo po, nagpakasal kami. Very, very simple lang. Basta lang maging maayos kami sa mata ng Panginoon. Kinasal po kaming dalawa. At alam niyo po, naramdaman namin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Kasi alam niyo po, from dati na yung dating magulo, yung dating mahirap, yung dating walang makain, yung dating puro utang, yung dating puro chismis, puro negative na narinig ko. Alam niyo po, pinalitan lahat yun ng Panginoon ng joy. Simula po nung nakilala ko siya. At alam niyo po, nakatapos po ako ng kolehiyo. Parang pangalan natin ang Lord. Nakatapos po ako ng college kasi po yung asawa ko, pinag-aral niya po ako. Lahat po ng mga trabaho, lahat ng mga mararangal na trabaho, pinasok niya kahit kargador yan, nagbibili na ng plastic, ng bote, nagpahinante, gasoline boy, lahat po ginawa niya. Tapos nagpag-aral niya po ako at nakatapos ako. At after po noon, nung nakapag-aral na, naka-work na ako, siya naman po yung pinag-aral ko. At nakatapos din po siya ng kolehiyo. Palakpakan po natin ang Lord. Grabe, yung turning point yun ng buhay namin ngayon. At alam niyo po ngayon, after niyang makagraduate, nagpa-masters naman po ako sa education because I really want to be an educator. Gusto ko po talagang magturo, gusto ko mag-share ng knowledge to everyone po. And in terms of ministry naman po, kami po ay naglilingkod po sa Panginoon. With the grace of God, binibigyan niya po kami ng pribilehyong maglingkod, kagaya po na sinabi kanina ni Sister. Sa church po namin, ang church po namin is Jesus Christ International Worship Center at sa Young Couples po, ako po yung president ng Young Couples. And yung asawa ko naman po is yung president ng multimedia namin. Siya po nag-cover lahat ng mga videos, online namin, lahat ng YouTube namin, siya po yun. And we are very, very grateful to God kasi yung dating buhay na makasalanan, yung buhay na magulo, yung buhay na hinuhusgahan ng lahat ng tao, ay na-switch. Amen. At ngayon po, gusto ko pong papurihan ng Panginoon. Alam niyo po, wala naman po akong, kung tatayo lang po ako dito sa harap niyo, wala naman po talaga akong lakas ng loob eh. Nakakababo ang pagpunta nito. Nakakakinig po ng tuhod. Pero dahil mabuti po ang Panginoon, magiging matapang po ako para i-share sa inyo na mabuti ang ating Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ng Lord. Amen. Which lead us to our third main point. Last na po ito. Punta po tayo sa ating main point number 3. Sabi nito, sa verse 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagawon, halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya si Kristo. Amen. Ang ating pong main point number 1 is profess.
Profess means to announce, to declare, to proclaim the goodness of God. That is profess. Dito po sa verse na ito, makikita natin yung transition. Amen? Of being an outcast. Kanina, isa siyang Samaritan. Isa siyang Samaritana na kilala bilang makasalanan. Amen? Kanina, ang ginagawa niya, tanghaling tapat siya nag-iigib ng tubig para walang makakita sa kanya. Para hindi siya makaramdam ng kahihiyan. Amen? Kanina, ang sobrang mahalaga sa kanya is yung Jacob's well. Sobrang mahalaga sa kanya yung kanyang pansalok, yung kanyang robe, kasi yun yung nagsusuffice ng Christmas na. Amen? And, noong na-meet niya ang Panginoon, sabi dito, remember, precious lahat yun sa kanya. Sabi dito, iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya si Kristo." Amen? Nakita niyo yung transition? Amen? Did you see the transition? Lahat ng mahalaga sa kanya ay iniwan niya nung nakilala niya si Jesus. Amen? Nung naging siya kay Jesus at nung na-receive niya yung living water, tumakbo siya. Alam niyo po sa culture, that time, sa culture ko, bawal pong tumakbo ang babae, tapos nagsisigaw-sigaw pa. Hindi po yun katanggap-tanggap sa kanila. Pero ang ginawa niya, tumakbo siya at nagsisigaw at sinabi na nakilala niya si Jesus. Amen? Lumabas siya, nagsisigaw sa tao, he professed the goodness of God, pinagsigawan niya ang ginawa ni Jesus, lumabas ng bayan ng mga tao at nagpunta kay Jesus. And the whole town was saved. Amen? Nakaranas siya ng kalayaan sa krisis na meron siya. Amen po? Kasi, pagkatapos niyang makausap si Jesus, paano natin masasabi nagkaroon siya ng freedom? Sabi, yung dating buhay na magulo, yung dating buhay na mahirap, ay naging isang buhay na patotoo. Amen? Naging testimony yung buhay niya. At buong tapang niyang ipinakita sa buong bayan, and that's freedom. This wasn't about her anymore, but about people's souls being saved. And that's all that matters. Amen? Hindi niya na yung sarili niya. Dati nahiya siya na Samaritana siya. Pero ang ginawa niya, nagtatakbo siya at sinabi niya, nakilala niya si Jesus. Wala na sa kanya kalit niya. Amen? Because what matters is the souls na masasave. Diba ganun din tayo? Kapag kahit, hindi tayo nahiya mag-invite. Yeah? O nahiya ko pa mag-invite? Nahiya ko ba? Hindi po tayo nahiya mag-invite kasi para naman po kakilala nila ang ating Panginoon. Amen po? Para ma-experience din nila ang salvation. Huwag po natin salingin ng salvation. If you want to be a real victorious in this life, stop scrolling. If you want to be a real victorious in this life, profess the goodness of God. Hindi porket magulo ang mundo ay hindi mabuti ang Diyos. Amen? Hindi porket may sitwasyon tayo ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Eh Ate Cecil, nahiya akong i-share si Lord kasi wala naman ako masyadong alam sa Bible. Eh Ate Cecil, nahiya akong na i-share si Lord kasi mahiyain ako eh. Baka sabihin nila calling ako. Amen? Alam niyo po, you don't have to know it all to do God's calling. Hindi mo kailangan alamin lahat para gawin yung calling ng ating Panginoon. Sabi nga dito, He will equip you with the knowledge to act. And sabi dito, pakit pa po isa. The Samaritan woman boldly shared the gospel because she understands that this assignment was bigger than her. It is bigger than her fear or her feelings. The priority was souls being saved by Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. I can say that the more we share the Lord, the more we profess His goodness, the more po na mag-strengthen yung faith natin. Kasi po, the Lord will guide us. Amen? Na patutunayan ng Panginoon na kasama natin siya sa paghahayo natin. Mangulit lang tayo ng mangulit. Okay lang yan, kahit tagdihan tayo. Kasi hindi po natin trabaho na mapauo sila. Ang trabaho natin i-invite sila. Pero yung mapauo sila, that is the work of the Holy Spirit. Kaya huwag kong mahiya, malaking madala sa church, mahiya ka kapag hindi ka nag-invite. Amen? Keep on inviting people. Yung pag-uo nila is the work of the Holy Spirit. Live it, the Holy Spirit. Amen? And I can say po na the more we share the Lord, the more we profess His goodness,
the more po na mag-strengthen yung faith natin. Bakit po? Kasi we will meet different people. Amen, yung mga katabi nyo, sabihin nyo sa kanila, masaya ako, nandito ka. Parang hindi naman yung masaya. Yung totoo masaya naman. Diba? Amen. Bakit? Bakit mag-strengthen yung faith natin? Kasi we will meet other people who have the same story. Amen? Same story. Hindi man same na same, pero same story of goodness of God. Amen po. And that will strengthen our faith. Kaya pwede mo sabihin sa sarili mo, God is amazing. God is amazing. God is amazing. Amen. We have a very amazing God. Amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Huwag po tayo matakot i-share si Jesus sa iba. Kasi yung fake news na sinishare natin. Amen. Nagmamarites nga tayo eh. Amen. Tapos si Lord nahiya tayo i-share. Alam niyo po, mas masarap po pag-usapan ang goodness of God kaysa po chismis. Amen. Mas masarap pong pag-usapan ang ang Word of God kaysa po na pakialaman yung buhay ng kapitbahay mo. Amen? Pakialaman yung bagong washing machine niya o yung bagong dress niya. Mas masarap po pag-usapan yung goodness ng Lord kaysa makita yung pansinin mo ng pansinin yung mga appliances ng kapitbahay mo o yung mga handa nila. Amen? Pag-usapan natin ang goodness of God. Amen? At mas masarap pong manatili sa presensya ng Panginoon kaysa malunod tayo sa pressure ng mundong ito. Alam niyo po, kapag nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon in prayer, tandaan niyo po ito kapag nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon in prayer, in reading the Bible, and obey Him, kapag sinusunod natin siya, mas magiging sensitive tayo sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Totoo po yan. At mas meron tayong lakas ng loob to share His goodness. Amen? Si Jesus, yung kwento ng Samaritan woman, is very relatable to us. Amen? Kasi dati rin tayo makasalanan. Amen? Dati rin tayo nagpapa-apekto sa mundo. At alam niyo po, kung ang Lord kanina hinintay niya sa balon yung Samaritan woman, gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, anak, inaantay kita. Amen? Inaantay ka ng Panginoon. Are you willing to accept the living water? Are you willing to possess the living water? Are you willing to confess your sin? Are you willing to profess my goodness? Amen? At alam niyo po tayo lang yung makakasagot nun. At iiwan ko po sa inyong lahat yun. Am I willing to receive the living water? Am I willing to confess? Am I willing to profess? Iiwan ko po yan sa inyong umaga. At ang conclusion po natin ngayong umaga po ay, conclude po natin yung message natin. Pakit nga po. No place is in crisis where Christ is. Amen? Sama. Pwede sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. No place is in crisis where Christ is. Amen. Napakaganda po. Palakpakan po natin ang Lord. Sa isang elementary school, this is an application na. Kwento po ito na sa isang elementary school, meron pong competition ng painting. Grade 4 students. May competition of painting po. Sabi doon, mag-paint kayo sa grade 4 student ng isang larawan na tingin nyo ay peaceful. Pag tinignan yun, marerelax yung tao. So, may nag-paint ng bukid, may nag-paint ng bundok, may nag-paint ng puno, may nag-paint ng dagat, at meron pong isa, may nag-paint ng, dapat peaceful, di ba? Meron pong nag-paint ng falls. At doon po sa falls na yun, merong sanga sa may gitna, tapos may nest ng ibon. At tinanong siya, di ba sabi, ang i-drawing is yung peaceful, yung marerelax ka, bakit dun sa may falls, merong sanga, tapos may nest? Tapos alam niyo po kasi dun sa nest, merong pong nanay at yung anak ng ibon. Magtanay sila, bakit may ganyan? Paano naging peaceful yan? Alam niyo po sabi po ng batang student, kasi kasama niya yung nanay. So God be all the glory. Maraming salamat.